GMR. Bakit? Ang bilis mo. Bakit? So ito ay so to review lang yung ating GMR. So ito halimbawa ay kapag isang conductor lang yan, ang radius niyan ay R. Kapag yan ay stranded conductor o merong mga subconductor dyan, ang radius niyan ay GMR. So kumbaga yung mga maliliit na strands doon, meron niyang sariling radius. So yung overall radius niyan, yun yung GMR. Yung GMD naman, kapag yan ay dalawang conductor, ang distance nilang dalawa ay capital D. Kapag yan ay tatlo na or mas marami, ang kanyang overall na distance ay GMD or geometric mean distance. So itong pangalawa nating GMR, yung pangalawa nating GMR ay apat na strands. So ang ating magiging equation ay n squared root. So ito ay 4 squared, so ito ay 16. So 16th root nito kasi apat na strands yan. So ang ating gagawin ay um, so ang ating equation GMR equals 16th root. So dapat meron kang 16 na distances. So ito ay yung isang subconductor meron niyang radius R, R prime ang gagamitin natin. So R prime. So yun ay apat na R prime. Tapos yung distances from, let's say this is A to B, from A to B ay 2R, tapos pabalik ay 2R din. So ilang 2R yun? So isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, walo. So meron kang 2R. So yun ay 12 na. So apat na lang. And then, yung diagonal niyan, ito, diagonal, from A to C, tsaka pabalik, C to A, tapos B to D, then pabalik ulit, B to D, D to B. So yun ay, ano ngayon ang kanyang hypotenuse? So ang hypotenuse niyan, so ito ay 2R, ito ay 2R, ano itong hypotenuse niyan? Sige nga, pakikompute nga ako na rin ano ang hypotenuse niyan. Pwede niyong sabihin or pwede rin na i-chat dito kung ano yung kanyang radius. Ano ang kanyang hypotenuse? 2.82 R. Yun ay 2 squared of 2. Tama ga ako? 2 squared of 2. Mga, sige. So, yun ay 2 squared of 2 times R. 2 squared of 2 times R. Tama ga? Pagka mali ay ano. So, ito ay 4. So, meron kang 16 distances, 16 truths. So, pwede mo na yan i-simplify. So, ano ngayon ang ating value ng GMR? I-compute nga ako na rin in terms of R. Okay, chat dito ha. One point seven two three R. 1.723 R. So ito yung ating GMR. Yung R prime ay siyempre yun ay RE to the negative 1. Okay? So pwede muna tayo mag-notes before we proceed sa ating next topic. Solve na kayo lahat. Baka ito lang si Emmanuel ang nagsasolve.
Anyway, pwede na tayo mag-proceed sa next topic. Proceed na tayo. So, ito yung ating example number 6. So, ito ay meron niyang one circuit of a single-phase transmission line is composed of three solid 0.5 cm radius. So, itong tatluhan na ito, so this is considered as one conductor. Itong conductor X na to, ito ay composite conductors. So, ang radius niyan ay 0.5 cm. Tapos, itong isa ay ang radius niyan ay 2.5 cm. Tapos ito ang tinatanong ay yung inductance of the complete line in millihenry per kilometer. So ang magiging working equation natin ay siyempre total L equals Lx plus Ly. So ito ay composite conductors. Kaya ang gagamitin natin na equation ay itong nandito sa composite conductors. Yan. Since ang kanyang unit ay in kilometer, so ang gagamitin natin ay yung 0.2. Kasi ang nakalagay doon ay millihenry per kilometer. So ang Lx natin ay 0.2 ln of GMD over GMR sub x. Ang unit natin dito ay millihenry per kilometer. So, isosolve muna natin yung GMD. Ang GMD ay ilan yung kanyang roots. So, ang roots niya ay 3 times 2, so that is 6. 6th root. So, ano yung kanyang distances? Pagka GMD ay mula conductor X papunta sa conductor Y. So, ilan yung anong distances yan? So, from dito, punta dito, yun ay 10. Tapos mula dito, papunta dito ay 15. So, yun ay 10, saka 15. Tapos, mula dito, papunta dito ay 15. Tapos, nandito ay 20. So, that is 15 at saka 20. Tapos, mula dito, papunta doon ay 10, 15, 20, 25. 20 at saka 25. So, 20 at saka 25. So, ano ngayon ang value nitong GMT na yan? Sige, pakilumpit muna, tapos lalagay dito. Anong sagot natin? 16.802. 16.802. 16.802 meters. And then, susolve natin yung GMR sub x. So, ang GMR sub x ay 1, 2, 3. So, yun ay 3 squared, kaya yun ay 9. 9 distances, kaya ito ay R prime, ay di tatlo yan. Tapos, ang distances nila sa bawat isa, ang distances nila sa conductor X ay dito ay 5, tapos ay 10, tapos 5, 5, yun. Jadi, ilan yun? 5, tapos ay 10, tapos ay 5 ulit, tapos 5 ulit, then 1, 2, 3, 4, 7, dalawa pa. So, yun ay 5 at saka 10. Pwede natin gawin ay wala dito sa isa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, 6 na distances. So, ano ngayon ang value ng GMR sub x? Ito
ito ay R prime na kasi R prime dapat yan. 0.5. And then, ito ay meters. Tapos ito ay cm. So, i-convert mo muna itong cm ng meters. Kasi ang GM din natin ay meters. Pero kung gusto mong cm, convert mo to ng cm. So, yun ay 0.54. 0.54 meters. Ano ganyan? Kasi baka magkaano tayo sa round off. 0.536, 537. 537. So, ito yung ating GMR sub X. So, makukumpit natin yung LX. LN of GMDI 16.802 meters. 0.537 meters. Ang unit natin ay millihenry per kilometer. So, pwede natin i-cancel yung meters. Mag-come out tayo dun sa L sub X. And then by manipulation, ano ang ating L sub X? Yan, 6 point, ano yan? Henry per meter ang unit mo. Kaya lang sa problem kasi ay millihenry per kilometer. So, yun ang ating naging unit. So, ito ay 0.689 millihenry per kilometer. So, ingat tayo doon sa unit. Pero madali naman i-convert yun. And then yung LY is 0.2 LNO GMD over GMR sa buhay. Millihenry per kilometer. So yung GMD ng LX, yun na rin ang GMD ng LY kasi same distance yan. So we will now solve for GMRY. So this is, ito ay dalawang subconductor. So 2 squared, so that is 4. So 2 squared ay 4th root. So this is R prime, dalawa yung R prime kasi dalawang subconductor. Tapos ang distance nila ay 5 tsaka 5. 5 meters, 5 meters. So ano ngayon ang ating value ng GMR sa buhay? Naon na rin. So yun ay naka-centimeters. So kailangan natin ay naka-meters. Zero point 312. Okay. 0.312 meters. Then, substitute na lang natin yun sa LY. This is 0.2 LNO 16.802 meters over 0.312 meters millihenry per kilometer. So, cancel natin yung meters.
Then, masusolve na natin yung Ly. Bali natin ang Ly. Zero point 797. 797 millihenry per kilometer. So, yung ating total inductance ay LH plus Ly. So, ito ay, pag pinag-ano ay 1.486 millihenry per kilometer. So, ito na yung ating final answer. So, i-add mo lang naman yan. Ano ba tayong tanong before we proceed sa ating next topic? Meron tayong tanong? Wala. So, notes muna kayo or screenshot. Yes. Before we proceed sa ating next topic. Okay, proceed tayo sa next. I-ano nyo na lang screenshot nyo na lang para mas mabilis tayo. Okay? Saka nyo na lang i-notes yan. Tsaka nagko-compute din naman kayo eh. Proceed tayo ngayon sa GMR ng bundled conductors. Ito yung GMR ng bundled conductors. Yung kagaya ng sabi ko kanina, ang GMR, bawa itong kapag ka single conductor, kapag ka yan ay composite, yan ay GMR. Ngayon, paano pagka yan ay dalawahan na o apatan? Bawa, apat na yan. Ito, bawa apat yan na considered as one. Ano ngayon ang magiging GMR niyan? Ito ay pwede na solid yung nandoon, pwede rin naman na stranded pa din yung nasa loob. Pwedeng solid, pwedeng stranded yung nasa loob. Ito yung mga formula na gagamitin natin sa GMR ng bundled conductors. Ito, dalawahan ito na bundle, ito tatlo, ito apat. Yung small d na nandyan ay this is bundle spacing. Tayong malilito doon sa small d na diameter. So ito small d rin kasi. Dahil ang ginagamit naman ay radius, hindi diameter, kaya d na rin ang ginamit na bundle spacing. So yung small d ay bundle spacing. Ang ating formula para dito sa 2 subconductor bundle mo, itong dalawahan na yan, this is considered as one conductor. Ang ating equation dyan ay DSB equal to the square root of DS times D. Yung subscript na B, yun ay para indicate na yun ay for bundle. Kasi yung DS, ito ay GMR noong isahang conductor. So, hindi bundle. So, ang DS, pwedeng yan ay GMR ng solid conductor or pwede rin na yung DS ay GMR noong stranded conductor. Yung DS, this is equal to R prime kapag ka yan ay solid conductor. Yung DS naman ay equal sa GMR kapag ka yan ay stranded or composite conductor. Yan. Ngayon, kapag yan naman ay DSB, ibig sabihin yan ay bundled conductor. So, yung DS na nandito, yan ay it's either
yung R prime o yung GMR ng conductor. Ito, para mas madaling maalala, kapag yan ay dalawahan, dapat ito ay square root. Tapos ds times t. So, dapat magka-cancel yan. Ito square root, dapat ito ay second power din. Ito naman, pag tatlo, dsb cube root, tapos ds times d squared. So, cube din yan nasa loob para mag-cancel yan. Kapag ka 4 bundle, dsb, yan ay fourth root, tapos ds times d cube. Meron lang yung factor na 1.09. So, ito yung mga formula natin for bundle conductor. Example natin. Gagamitin natin dito yung nandyan pa kayo? Okay pa? Thumbs up nga kung nandyan pa. So, ito, ang ating tinatanong dito ay inductance per kilometer per phase of single circuit double bundle conductor line. So, ito ay bundled kasi meron niyang dalawahan na ito. Yan. This is conductor A, this is conductor B, this is conductor C. And may mga A at A prime, yun ay yung mga subconductor niyan. Yung 30 cm na yun yung bundle spacing. Ang bundle spacing nila, again, huwag mali dito, bundle spacing na D ay equal sa 30 cm. Tapos yung kanyang diameter ng conductor ay 5 cm. So yung radius niyan ay 2.5 cm. So ano ngayon ang magiging equation natin dito? Ito ay ano muna yung mga equation na kailangan natin, ano yung mga equation ng inductance. So, meron tayong equation para sa single phase line, meron tayong equation para sa three-phase na symmetrical, meron tayo sa three-phase na asymmetrical, at meron tayo para sa composite. Yan. Ito stranded yan, composite, yung mga may subconductors. Ito, ano yung formula natin dito? Itong single phase at saka yung three phase na symmetrical ay parehas lang sila ng formula. Ito, parehas lang sila. Ngayon, ito, anong formula ang gagamitin natin dito? Ito kaya, siyempre, hindi ito single phase kasi ABC yan. So, ito ay, ang pamimilian mo na lang ay three phase symmetrical or three phase asymmetrical. So, ito ay asymmetrical dahil ito ay 5 meters, tapos yung pagitan nilang ng A and C ay cm, 10 meters. So, 5 meters, 10 meters. So, ito ay 3-phase asymmetrical spacing. Ano ang ating formula ng 3-phase asymmetrical spacing? So, pag binalikan natin yung equation, saan na yung equation na yun? Ito. So, ito yung ating equation ng three-phase asymmetrical spacing. Itong 0.2 ln ng GMD over ds. So, yun yung magiging working equation natin. So, yun ang gagamitin natin na equation. So, ang equation natin ay L equals, so yun ay three-phase asymmetrical. So, ito ay, at saka ang gamitin natin ay per kilometer, kaya yung 0.2 ang gamitin natin. Pero, kung ang gusto mo ay yung Henry per meter, di ko-convert mo pa yan. 0.2 ln of GMD over ds. Ang unit yan ay millihenry per kilometer. Yan. Ito ay para dun sa three-phase asymmetrical spacing. But wait, there's more. Ito kasi ay may bundle. Pagka bundle yan, yung ds, papalitan mo lang yan ng dsb. So, lalagyan mo lang yan ng superscript na b. To indicate na yan ay for bundle. So, yun lang yung pagkakaiba ng three-phase asymmetrical at saka yung three-phase asymmetrical tapos ay bundle. So, yung DS, papalitan mo lang yan ng
DSB. Gagawin mo yung DSB yung DS. Yun lang yung pagkakaiba nilang dalawa. And then, solve mo na yan. Ano ngayon ang ating, so this will be your working equation. Ang GMD, ano ang kanyang GMD? So ito ay tatlong conductor. So wag mo munang papansinin yung bundle kapag GMD kasi yan ay sa hindi pa kino-consider yung bundling kapag GMD. So ito lang yung i-consider mo dyan. So ito ay saan na yung ano natin? So ito ay magkaiba yung bundling at saka magkaiba yung bundled at saka composite. Baka malito kayo kasi baka ang gawin ninyo ay from A to B prime. Ako, hindi yan na. Kasi yan ay composite yun. Ito ay bundle. Hindi yan. So ito ay cube root. So cube root kasi tatlong conductor. So cube root ng tatlong distances. So ito is 5, 5 at saka 10. So ano ang cube root nito? Ano cube root ng 5, 5, 10? Compute mo na rin. Ako, lobat na. Sige. Kunin ko lang ang 6.3. 2996. 6.3 meters. Kunin ko lang ang charger. Okay, we're back. And ano to? DSB. So ang ating nandiyan na? Are you there? May thumbs up nga kung nandiyan na. Yan. So itong ating DSB. So since ito ay dalawang subconductor na nakabundle, so ito ang formula natin na square root ng DS times D. Itong DS na ito ay D yung kanyang R prime. Kasi ito ay solid conductor. Kung yan ay yung meron pa siyang mga subconductor doon na maliliit, edi kukuhain mo muna yung GMR niya. So this is R prime is equal to RE to the negative 4. So ito ang kanyang radius ay 2.5 cm. So ito ay 2.5 cm times e raised to negative 1/4. So ano ngayon ang value ng ating DS? Ang value ng kanyang DS 1.947 cm. So mamaya tayo mag-convert. So this is square root ng 1.947 cm times ang bundle spacing ay 30 cm. Again, wag malilito. Ito ay hindi diameter. Yan ay bundle spacing. So ano ngayon ang value ng ating DSB? May panel ka agad dun sa battery. Advisor ko ako. Advisory ka doon? Sorry, marathon ka. Yung gayon. Yung battery pa? Oo. Plus 9 da. Sabi, pinalusot ko eh. Kung ano pong oras kayo available. Paano yung siya gano'n kayo nagtanong? Sabi, Pero nandiyan na po sila. nandiyan. Sige, rin naman yan. May FSB. Oo. Sabihin mo lang. Sige. 7.6426. Ano 643? 7.643 cm. Tapos, convert natin yan. So, pwedeng sa dito sa baba. Tapos, ilalagay lang natin ito dito. 0.2 ln of ang GMD natin ay 6.3
Pwedeng mas madaling i-convert rin ng CM. So ito ay gawin natin CM. So ito ay 630 CM. Ayan. Over, ang BSB natin ay 7.643 cm. Basta dapat ay pareho sila ng unit. Reading Henry per kilometer. Para ito ay makancel. Oops. So, ano ngayon ang ating value ng inductance? Ano? Ang value ng ating inductance. Akala ko yun ay nung isang nung yung isusunod na doon sa ano. Friday po na. Oo nga. Ay, cellphone mo kayo siya. Ah, Dahil naman po mga arinig direct. Hindi po sila mag-ahabol. Kahit data po. pero pag ang mga halimbawa nasin ko ngayon, ang enroll nila ay ngayong sem na ito. Oo, kaysa isang taon ng kaysa isang taong matindi yun. 0.882 0.824 millihenry per kilometer. Ito na yung ating final answer. So, pwede kayo mag-notes muna, then saka tayo mag-proceed. So, proceed tayo ngayon sa ating next topic, the inductance of three-phase double circuit lines. Yan. Pwede na tayo sa next topic. May thumbs up na. Ayan. Good. So, itong double circuit line, yung mga previous natin na mga example, yun ay mga single circuit. Yan. Pagka sinabing double circuit line, ito yung pagkakaiba ng single circuit at saka double circuit line. Itong nasa left side, itong nasa left side, ito ay single circuit line kasi ang kanyang conductors ay A, B, C. Ito yung kanyang single circuit line. Itong nasa right side, ito ay double circuit line. Itong nasa left side, yan. Itong nasa left side na yan, ito yung kanyang isang circuit. And then, itong nasa right side ay yung kanyang pangalawang circuit. Kaya siya ay double circuit line. Ito din. Ganyan. Ano? Oh. Ayan ang mga na sinasabi sa kulang. Sino nagbili niya? Oo, ayan o. Ano ba talaga ito? Ibig sabihin, tama yung ano. Tama yung ate. Yes.
pagka yung mga yung mga transmission towers, kala mo, inalis mo galing dati? Hindi ko pa pwede yung Sige, tama na yung ginawa dati. So, ito, maaari. Itong, lumiit lang. Itong double circuit line, so yung nasa left side ay yung isang circuit, yung nasa right side ay isa pang circuit ulit. So, phase ABC, phase ABC. So, ito yung kanyang dalawang double circuit line. So, ito, ay na tayo doon sa double circuit line. So, dito, pagka yan ay double circuit line, ganun lang din kagaya nung sa ito, halimbawa itong phase A, yung mga subscript na 1, sabihin yan yung sila yung magkakasama, sila yung isang circuit, ito naman yung pangalawang circuit kasi meron yung subscript na 2. Ito subscript na 1, subscript na 2. Dito pwedeng minsan ay ang notation yan ay minsan ito ay A, B, C, tapos yung isa ay C prime, B prime, A prime. But they mean the same thing na yan ay double circuit line. So ngayon, ito ay yan. So yan ay double circuit line. So kagaya nung previous na discussion natin, itong conductor A, yung A1, meron niyang flux sa loob, tapos meron niyang flux sa labas. Ito ganun din, sa loob, ito meron sa loob, tapos ito meron din yung kanya. Yan. Nagkalabo-laban. Yan. Sige, magkagulo kayo dyan. Yan. So, kumbaga, nag-overlap yan mga yan. Kasi double circuit line na yan. So, ang kukunin natin ng mga distances ay from one circuit to another circuit. So, dito, ang gagamitin natin ay ang formula natin for inductance ng double circuit line ay ganito lang din. Itong meron niyang sub L to indicate na yan ay for inductance. Kasi pag yan ay capacitance, sub C. Pero kung huwag niyo mo nang pansinin na rin sub L nito, okay lang. So ito yung ating formula din. So kung mapapansin nyo, parehas lang din iyan nung sa single phase, 3-phase na symmetrical, 3-phase na symmetrical. Parehas lang sila. Nag-iiba-iba lang sila dito. Yung kanina, yung sa 3-phase na asymmetrical ay digat 0.2 ln of GMD over DS. Digat yan yung pagka yung 3-phase asymmetrical. Pag yan ay bundle, papalitan mo lang yan lalagyan mo lang ng B for bundle. Kapag yan ay double circuit line, ito papalitan mo lang yan ng GMR sa BL. Pagka double circuit line, papalitan mo lang yan. Yun lang din yun. Ngayon, ano yung mga kukompute natin ng GMD? Ang GMD, kasi pagka yan ay 3-phase lang, kapag 3-phase lang yan, 3-phase lang yung GMD, madali lang yan kasi cube root lang nitong tatlong distances na yan. So, yun na yung GMD. Yung distance nila as a whole. Ngayon, ito ay medyo madami-dami dahil madami yung involved na conductors. Bali ay 6 yung conductors na yan. So, yung kanina ay 3 lang, kaya cube root lang yun. Ito ay 6. So, ang gagawin natin ay kapag double circuit line, ang GMD ay igugrupo muna natin yan. Ang AB, ayan, igugrupo natin yung distance ng AB, BC, tsaka ng CA or AC. Igugrupo muna natin yung phase AB, BC, and CA. Tapos, ano yung DAB? Yung DAB
ilan ba ang conductor A, ilan ang conductor B? Ang conductor A ay isa, dalawa, isa, dalawa. So, bali ay 2 times 2. Kaya siya ay fourth root. Fourth root. Ano yung mga distances na yan? So, A1 papunta sa B1. A1 papunta sa B2. A2 papunta sa B1. And A2 papunta sa B2. Yan mga distances na yan. Ito, ang kanyang, itong nasa gitnang ito, dapat yan ay mirror image yan. So, hating-hati iyan. Hating-hati. Kasi pag tingnan mo dyan sa transmission tower, ayan, ito yung distances from face A papunta sa capital A. Itong distance na yun. From A to B, A to B. From A, capital A to small b, from capital A to capital B. So, yung distances na yun. And then, dapat yan ay mirror image. Kumbaga, hating-hati yan. Itong distance nitong S11, kung ito ay 5 meters, dapat tig 2.5 meters yan. Tapos ito, kung halimbawa ito ay 10 meters, dapat tig 5 meters yan. So, ibig sabihin, kailangan makompute mo tong A1 to B1. So, kailangan alam mo kung ano ito, tapos alam mo kung ano yun. So, ito ay geometry lang naman yan. Geometry. So, yun yung para sa DAB. Ano naman ngayon ang DBC? DBC is B1 papunta sa C1, B1 papunta sa C2, B2 papunta sa C1, B2 papunta sa C2. Ano yung mga distances nila? Pag nakuha mo na yung distances na yan, cube root noon, yun na yung GMT. Okay? And then, itong GMR naman, itong GMR ay cube root ng ang pagsasama-samahin naman natin ay yung phase A, phase B, and phase C. Cube root niyan. Okay ba tayo? Okay pa? May thumbs up nga kung okay pa tayo dyan. Ayan. And then, ano ngayon yung DSA? Ano yung DSA? Square root of DS times DA1 A2. Yung DS times A1 A2. Ito meron niyang superscript na B. Ito ay pag-bundle. So, ito ay kapag bundle. Ano ngayon pagka hindi bundled? If not bundled, ano ang formula natin for DSA? DSA equals square root of DS times DA1. So, tatanggalin mo lang yung superscript na B. Hindi na yun bundled. So, DSB ay equal sa DS times D, B1, B2. DSC ay square root of DS times DC1C. Tapos, kung ano man yung makuha mo dito, substitute mo lang yan dito. Tapos, yun yung GMR sa pen. Ito ay if not bundled. If bundled, ito na yan. DSB. Again, ano yung DSB? Di babalik ka ngayon doon sa formula natin ng bundled. Pagdalawahan, ang DSB ay square root of DS times D. Kapag tatluhan, ang DSB ay cube root ng DS times D squared. Kapag apatan, ang DSB ay 1.09 times 4th root of DS times D cube. Ngayon, ano yung DS? Pag yan ay solid conductor, ang DS ay equal sa R prime. Kapag yan ay yung composite ay mayroong subconductor,
Eh di ang DS mo ay kukumpit mo muna using yung GMR. Ay, ayan. And then, masasolve mo na yung ating inductance. Ayan. Sige, hold notes muna kayo nito bago tayo mag-proceed sa ating example. Question ba tayo bago tayo mag-proceed? Then, pag nasolve mo na yung GMD sa GMR, hindi, substitute mo na lang yan dito sa ating equation na ito. Try na nga ako na isolve itong example number 8. Solve mo muna, try nyo muna isolve. So, ito ay double circuit line na meron niyang ang given dito ay meron niyang diameter ng conductor na ito. Kaya lang ito ay gagamitin pa natin sa capacitance. Pero pwede rin naman kasi ang R prime ay RE to the negative 1/4. So, makukomunin yung R prime. Ngayon, given na kasi yung GMR. Yan. Yung GMR na yan, ayan na yung TS. Yan na yung R prime. Itong GMR nito, kapag binanggit dito sa problem na meron siyang GMR, bawa dito sa conductor, so na yun. Yes, may tanong ba tayo? Okay. May tanong tayo? Hindi ko marinig. Chat mo na lang. Ako, napindot lang. Hindi. Yes, ako, hindi ko marinig. Hindi ko marinig. Sabi din si Glenn, para sabi, akayat ka daw. Yun daw, burot daw. Wala, ako, yun ang nga sinasabi sa hula. Nakalimutan ang i-mute. Yan, ako po. Ano sa ano? Ano daw? Nakalimutan i-mute. Nakalimutan i-mute. Nasaan na yun? Wala. Nag-leave na. Sige. Anyway, nahiya tuloy. Sige. Yung GMR na ito, ayan na yung DS. Yan na yung DS. Yan na yung R prime. Kapag sinabi sa problem, unless wala yan, edi susolve mo pa ito. Susolve mo using this one. Pero pag given na yung GMR of 0.3768, yan na yung DS. Or ito na yung R prime. Sige, solve nyo muna. Sige, try nyo muna tapos saka natin ang kanyang tinatanong ay per kilometer yan. Kaya ang gagamitin natin na equation ay ang magiging working equation natin ay yung 0.2 ln of GMD over GMRL millihenry per kilometer. Kasi yun yung nasa problem. Pero kung hindi naman, halimbawa, edi pwede rin yung 2 times 10 to the negative 7 ln of GMD over GMR sub L. Ang unit niyan ngayon ay Henry per meter. Okay? Sige, try nyo muna isolve yung example niya. Ito na siguro na 845. PRB
A45. Yan. Meron bang nakatapos? 0.6836. Yun. Sige, solve natin. So, ito yung ating gagamitin na working equation. So, ang ating magiging GMD. Ang GMD natin ay cube root ng tatlong grupo, DAB, DBC, and DAC or DCA. So, yung DAB, ito ay fourth root ng DA1, B1, DA1, B2, DA2, B1, DA2, B2. Tapos ito ay fourth root. Ano yung A1, B1? So from A1 to B1. Ito pala yun. So 8 meters. Tapos A1 papunta sa B2. Hanggang dito. Ano yun? 8, 16, 24, 33. Tapos ay A2B1. A2B1. A2 papunta sa B1. Ito ay 17. A2B2. A2B2. 8. So, anong sagot natin dito? May compute nga. Tapos, DBC. So, ang ating formula ay fourth root ng DB1C1, DB1C2, DB2C1, DB2C2. So, ito ay fourth root ng B1C1, B1C1. So, that is 8. B1 and C2. 8, 16, 24, 33. B2C1. B2C1. 17. Tapos ay B2C2, 8. Wow, pares lang. Nagkataon lang yan ha. DCA. This is a fourth root of DC1, A1, DC1, A2, DC2, A1, DC2, A2. This is fourth root of C1, A1, C1, A1, 16. Tapos ay C1, A2. That is 9. Tapos ay C2, A1. Ayun. 2, 3, 4, 32 plus 9, 41. C2, A2. C2 and A2. That is 16. Ano niyo ha kung tama. Baka ako'y nagkakamali. Sige, pakicompute muna ako na rin tatlong are. Yeah, 17.531. Bakit BCA agad? 17.531 meters. Tapos yung DAB at DBC ay parehas lang, 13.765. Tapos ano ngayon ang GMD? GMD ay 14.921 meters. And then, proceed tayo ngayon sa GM. Sobrang na.
Ang GMR sub L, ang i-combine natin ay yung cube root ng DSA, DSB, and DSC. So, ano ngayon ang DSA? Since ito ay hindi naman yan bundled, so ito ay square root ng DS times D, A1, A2. So, ito ay square root ng ang DS ay yung given na GMR 0.9 yun. GMR natin, ang DS ay 0.3768 inches. Ito ay naka-inches, kaya i-convert natin yan ng meters. Ano ang equivalent na rin sa meters? I-convert nga ako na rin sa meters. .957 cm. Pag meters ay 0.00. Ano, bakit ganun? Alin din eh. Parang mali eh. Dapat ay sa paliit. Yun. Salang nga. 9.571. So, 9.571 times 10 to the negative 3 meters. Okay, substitute natin yan dito sa ayun. Ito ay ang DS ay 9.571 times 3 meters. Ang A1, A2 ay 816 plus 9, 26. Mali, 25. 25 meters. Tapos yung DSB, DS times D, V1, V2. Ang V1, V2 ay 816, 25 din. Tapos yung DSC, so kung yan ay bundle, papalitan mo lang ito ng DSB. Ang C1, C2 ay 816. Ganun din. Isa lang pala to. Sige, i-compute niya ako na rin. 0.489. So, ibig sabihin, ang GMR sub L niyan ay 0.489. Tapos, substitute na natin yan dito sa equation ng L, which is 0.2 LNO GMD over GMR sub L millihenry per kilometer. So, 0.2 LNO. Kung ulit ang GMD. 14.921. 14.921 meters. GMRL ay 0.489 meters.
millihenry per kilometer. Tapos cancel natin yung meters. Ano ngayon ang sagot natin sa inductance current? Yan, 6836. Ano tayong tanong? May thumbs up na kung wala ng tanong. Thank you. So ngayon ay sample number 9. So isolve nyo muna itong number 9. Kasi kami ay may defense kami ng 9 o'clock. So magpapanel lang ako ng 9 o'clock ha. So solve nyo muna itong example 9. Ito ay double circuit tapos ay bundled conductor yan. Ito ay bundled ha. Kasi so solve nyo muna yung number 9. Tapos ay atin lang ako ng defense sa panel ako dun sa thesis ng 4th year ngayon. And ano nga ba? Sa tomorrow ay meron tayong problem set sa 2 to 4 tomorrow. So i-upload ko sa Google Classroom ang problem set. Ang ating first problem set i-upload ko sa Google Classroom tomorrow ng 2 p.m. Tapos kailangan nyo i-submit ng 4 p.m. So yun ang activity natin for tomorrow, 2 to 4. Problem set tayo bukas. So sa ngayon, i-solve nyo muna itong example 9. Yan ako po. Meron ba tayong question bago tayo mag-end? Na. So yun lang muna sa ngayon. And tomorrow ay hindi tayo mag-meet kasi ay lang sa i-upload ko lang yon tapos isa-submit ninyo sa Google Classroom din. Tapos yun, hindi tayo mag-meet. Yun lang. Problem set tayo tomorrow. Okay? So that's all for today. See you. Bye-bye. Thank you.